Number one deceiver ang puso, ang heart eh. I agree, tol. Di ba dapat ang religion is about love and acceptance? Demonyo ka! Sunugi! We're declaring war. So, War against the devil, tol. The devil. welcome back to Leave the Kids Alone, Cantu Thoughts Edition. Episode 8. Yeah. Yeah! Welcome to episode 8. So, tuloy-tuloy na ulit tayo every week. Kakaroon tayo ng upload at kakaroon kami ng session. Well, we'll try our best. Yeah, we'll try our As much as best. possible, once a week ang ating upload. Lalo't dumadami na ang viewers natin. Ilan na, pre? 12 subscribers! What the fuck? Sino yun? Yung dalawa kami yun. Pero 10, sino yun? May nagsasubscribe. Meaning Mysterious. Yes. Yes. Thank you sa inyo. Oo. And masaya kami sa 12 subscribers na. Well, 10 kasi dalawa kami dun sa 12 na yon sa mga personal accounts namin. So, welcome back sa inyong 10. At sa mga dadagdag pa, and Sino yun? 10 yan. you are very much welcome dito sa talk, sa podcast, sa kwentuhan, kung ano mong gusto nyo itawag dito. Alam namin minsan walang kabuluhan yung mga sinasabi namin, pero ang goal namin minsan is to read between the lines eh. Diba? So, I mean, if nagtataka ulit sila, tol, gusto ko lang din explain ulit kung saan galing yung pangalang Leave the Kids Alone. Actually, si Gino nakaisip nito eh. Sabi mo sa akin dati, tol, na isip mo or na rinig mo yon kay Nick Merckx, isang gaming content creator, no, vlogger, no? I mean, banggit niya Leave the Kids Alone. oo. Sa Twitter, sa post I niya. mean, paano nagsimula yung bakit niya nabanggit Leave the Kids Alone? Sabi niya ganun. Ang kwento kasi niyan, sa US syempre, no? Medyo, alam niyo naman ang gala. Teka, dapat parang gano'n ka lang. Flashbang ka ba doon sa ilaw? Sobrang bulag pa rin ako hanggang ngayon. Andito pa rin siya eh. Nasa gitna pa rin yung dilaw. Pero kasi sa pundidong ilaw na track lights, pinayos ko sa kanya. Tinutuktok ko para umilaw kasi ayaw umilaw. Pag ilaw niya, ayan, andito pa rin siya oh, sa gitna. Flashbang, bitch! Sakit na sakit. Okay. Anyway, yun, yung Leave the Kids Alone na yun, galing siya sa tweet ni Nick. Oo. Sa mga gamers natin dyan, malamang kilala yun. Lalo yung mga naglalaro ng COD, Yung Warzone, Fortnite, Fortnite. mga ganyan. Yung Ngayon, yung Arc Raiders yata nilalaro nila. Anyway, so may pagkakataon sa US dati na merong batang estudyante parang hindi ko alam 7 years old tol Oo. or basta elementary, babae siya. Then umabot sa punto na dinemanda niya yung tatay niya. Tatay niya mismo? Oo tol, dinemanda niya yung tatay niya. Oo. Kasi kinokontra ng tatay niya yung pagiging niya, parang yung belief niya na lalaki siya. Babae siya biologically. Oo. Okay. Ang masakit kasi doon, yung school mismo ang nag-support sa kanya or ang Feed. tol, para Influence. siyang ginroom. Okay. Oo. So galit na galit yung tatay niya. Hindi ko na alam yung detail ng story pero alam ko pumunta yung tatay niya doon sa school. Hindi ko alam kung nagwala o nagalit or basta pinrotest niya yung yung nangyari na yon and parang nagkagulo. Since sinusuportahan nga kasi nung school yung anak niya. Then, yung anak niya naman, syempre, dahil may sumusupport sa kanya mga adult, alam niyo na kung gaano ka free ang mga bata sa US. Liberated no? So, ang nangyari, dinemanda niya yung tatay niya. Kasi nga, pinipilit or finid siya or ginroom siya ng school na ito ang identity mo, ito ang ganyan ka. So, naging issue yun sa US, malaking issue dahil maraming cases na nangyari yun. And
yun, doon na nagsimula dahil si Nick Merckx, follower niya talaga kami, subscriber kami, talagang nakatuto kami dati sa kanya since nagwa-Warzone kami dati. Nag-tweet siya ng leave the kids alone. Yun lang ang sinabi niya. Yun lang yung line niya. Leave the kids alone. And sobrang laki ng impact niya sa community ni Nick Merckx. At ng Warzone, tol. Alam mo, parang nabash din siya doon no? So, sobrang laki ng impact niya, tol. Binan siya ng Call of Duty. Fuck you, Activision. Binan siya ng Call of Duty dahil supportado ng Call of Duty yung LGBTQ HDTV ko. Ano man tawag doon? Para mas takot sila mawalan ng kita, well, business nga naman, kesa yung Maging righteous. maging righteous, man, no? Weird, no? So, yung binan siya, pati yung skin niya dun sa laro, tinanggal. Tapos pinanindigan niya yun. Ilang taon siyang... Well, ang dami naman niyang content na pwedeng laruin. Magaling naman kasi siya. Dati siyang pro eh. Tapos, ang maganda rin, pati yung mga kaibigan niyang pinaka-close. Sila Tim the Tatman. hindi rin nila pinaromotang sila. Clokey. Hindi sila nag-COD nung mga time na yan. Pero yung mga iba, syempre, wala, tuloy lang. Kasi nga, iba yung ano sa kanila, iba yung belief system sa kanila eh. Parang sa kanila, may say yung mga bata na maging ganun, maging ganyan. Which is dapat, bata pa nga yan eh. As long as andun ka sa edad na ginaguide ka ng mga magulang mo, wala kang choice kundi gawin kung ano sabihin ng magulang mo. As long as nakatira ka sa bubong nila, wala kang karapatan kundi sundin or wala kang choice kundi sundin yung mga magulang mo. Which is, tingin ko, yun yung tama doon kasi yun nga yung way eh. Yun yung sineshape ka ng magulang mo, ginaguide ka. Generally speaking to kasi merong mga kupal na magulang. Hindi naman natin maaalis yun eh. But generally speaking, di ba, ganun talaga dapat yung way. Kaya ka nga, sa bahay ng magulang mo, kaya nga bata ka eh. Sa training wheels ka pa eh. Di ba? So yun. Anyway, ang haba na ng storya. So doon nagsimula yun. So doon nagsimula yung Leave the Kids Alone. At that time, nagpaplano kami ng mga ibang tropa na gumawa ng music. Itong music na to parang may pagka post-rock, post-hardcore ang dating, parang gano'n. And sa madaling salita, parang banda na rin. Sabi ko, magandang pangalan ng banda to At kasi maganda rin siyang movement eh. Yung movement. It's an idea. Hindi siya idea na, ngayon hindi na siya idea kasi we're putting it in paper na, pare, di ba? Maganda siyang movement kasi Leave the Kids Alone, hindi ibig sabihin namin na iwan nyo lang sila o hayaan nyo lang sila. Hindi. Hayaan nyo sila maging bata, pero at the same time, i-instill pa rin natin yung moral values, di ba? Virtues. Ang weird, tol. Ginagawa nilang, kasi ang bata talaga, pag habang lumalaki, sponge yan eh. Lahat ng mga feed mo information, syempre absorb niya. Lalo ngayon, sobrang... So para tinitake advantage nito, kunyari, Santa Claus, di ba? Para maging happy sila. Tooth Fairy, mga ganung bagay. Pero pagdating sa sexual identity, iba na yun, pre. Di ba? Totoo. Di na siya parang make-believe na imagination na... Pinifeed ng false narrative. May monster under your bed, mga ganong pero belief. Pero hindi nila yung kinoconsider as fantasy o delusion. Reality pero sa kanila. Pero naniniwala tayo kay Santa Claus, kay Tooth Fairy, pinifeed na sa kanila. Kumbaga parang, hindi naman ibig sabihin na tinuro mo sa kanila si Santa o si Tooth Fairy parang yun na yun eh. Diba? Parang totoo yun eh. Parang something to lang yun sa kanila to excite the kids pag Christmas. Diba? Pag natutanggalan sila ng ipin. Pero, yung narrative na identity, iba yun, pre. Malalim yun eh. I mean, hindi kami against sa sexual preferences or do sa LGBTQ. Pero kasi, leave the kids alone nga naman. Let them grow. Tapos, when they're old enough, nasa thinking maturity na sila, let them choose din, di ba? Hindi naman lang yung pinipigilan. Pero as for now, masyado bang inosente, inosente, let them be, let them grow up to happiness, mga ganito-ganitong shit. Isipin mo, as early as their age, pag finid mo na sila ng mga ganong bagay, parang doon pa lang, questionin na nila yung realidad.
At mapupunta na sila agad sa delusion. Which is dapat naglalaro lang sila eh. Oo, sobrang diba? stressful nun, Stress diba? ka agad. Isipin mo, meron kang 5, 7, 8, 9, 10-year-old na babae o lalaki na nakaganon or ganon ang ideals niya. Matik yan makaka-receive ng pangungutya sa ibang tao, ng mga pangit na salita, pangit na trato, which is masama, pangit, pero in some way, maiintindihan mo, mali lang na kinokondemn sila. Oo nga eh. Pero in some ways, maiintindihan mo kung bakit nila ginagawa yon, mali lang yung pagkakagawa, 'di ba? Kasi i-judge sila kasi minsan yung ibang tao nagiging righteous sila in their own way. Hindi nila pinipiling maging righteous by God, 'di ba? So mararanasan agad nila sa ganung kabata o ganung kamurang edad na Akala ko sabihin mo, maranasan nila ganun kabaklaan. hindi, ganung kamurang edad Asshole. na gaguhin, tarantaduhin. Hindi, napaka-stressful nun. Tapos, yun na, sunod na yun, trauma. Di ba body shaming din yun? Kunyari, yung nga, sa kwento mo, yung sa bata na dinimanda yung tatay niya. Di rin kaya siya nagkaroon ng self-discrimination na ayoko ng pem-pem, gusto ko ng birdie, parang ganun. Parang di siya happy sa katawan niya. Hindi rin kaya ayun din pinopromote ng ganung movement, pare na. Well, magkakaroon ka lang Don't naman be happy sa sarili mo kasi. Magkakaroon ka lang naman ng ganun, ng ganung klaseng thinking as a kid. Kapag yung community mo, may narinig kang ganun eh. 'Di ba? Pinopromote din siguro nila na piliin mo yung kung saan ano yung nararamdaman mo, kung yung nasa puso mo. Eh syempre, as kids, sabi mo nga, innocent yan, as impulsive. So, hindi nila alam kung ano yung emotions nila, di ba? Kung ano yung thoughts nila, hindi pa nila kayang i-discern, di ba? Hindi nila kayang mag-decide kung which is yung true and ano yung lies, di ba? So, syempre, magli-lean towards sila dun sa kung ano yung nararamdaman nila, na feeling nila is, ito yung tama kasi I feel this way, so this is me. Di ba? So, matik, yun na. Yun yung magiging buhay nila na lies. Diba? Na mali. Lalaki na sila na naniniwalang kung ano yung nararamdaman ko, kung nasa puso ko, yun yung tama. Which is, number one deceiver, ang puso, ang heart eh. I agree, tol. Number one deceiver yan. Yan ang, kapag sa puso ka nakinig, matik, stupid decision sa mga magagawa mo, matik yan. Parang naalala ko lang yung kay Vice Ganda. Tsaka yung may nakita akong video na sabi, di ba dapat ang religion is about love and acceptance? Kasi, may gay siya, tas may partner siya, diba? So, parang, ganun. Sabi rin ni Bong, oo, dapat it's guided by love. Teka lang, no? Parang tapos nag-explain na pastor, ang ganda ng pag-explain niya eh. Ano bang love ang sinasabi nila? Ano bang, instinct o sinasabi nila something ganun, no? Ano ba ang concept nila ng love? Ano ba ang concept ng love, di ba? Sinasabi kasi nila, napanood ko yun, parang sinasabi nila na ang religion daw, si God, is all love-driven. Parang lahat nakabase sa love. So, ang ibig sabihin nila, ang point nila is, regardless kung ano man sila, ano man ang piliin nila, basta love sila, forgiven. i-accept sila. Pero, di kami holier than thou na, oy, point out sins. Di kami gano'n na nagko-condemn din. We're just like trying to analyze din kung ano yung statement na sinabi nila, di ba? Nasa point kami ngayon na tinatry din naming i-live yung life namin based on scriptures, teachings ni Jesus, sa mga passage. And syempre, kaya nga nasabi mo, Tol, hindi tayo pwedeng magpakita ng self-righteousness. Kasi we're not condemning din. Sa pagkakaintindi ko, there's only
one truth and one righteousness. Si One God truth. yun, si Jesus yun. Kung naman yung word niya, yun totoo. Hindi kami expert hindi pa kami expert sa Bible. We're trying to, to work on it, to study, to read. Well, balik tayo doon sa usapan. Connect natin yun. Isipin mo, emotions nga, di ba? Tapos, tinatarget itong movement na to, ang mga bata. Kasi, they are being moved by their emotions. So, the more na emotions sila, feeling nila, the more na ang decision nila is more on emotions. So, minsan feeling nila, tama, di ba? Kaya nga, target nila na is mga bata talaga. Nakakatakot, no? Sobra. Parang, may mga naririnig nga, napapanood ako na, movement, propaganda yan eh. Fucking propaganda. To make the country weaker. Oh, Kasi isipin mo, a country with weak men, or run by emotions. Run by emotions is a weak country. Oo nga. Diba? A strong country is run by strong men. Pag weak ang mga lalaki sa country, ang mga leaders, anong kalalabasan nun? Lagi tayong balat sibuyas. Lagi tayong offended, easily offended, kahit sa mga words lang na sobrang basic, sa mga words lang na sobrang simple pero binibigyan ng mas malalim na meaning just to give our opinion. Sobrang opinionated na ng mga tao ngayon na... Imagine nyo rin kung paano pag-run tayo or ruled by tayo ng mga tao na being emotional. Bawat decision. Presidente mo, emotional. Atang ina, yan. Patay tayo. Shit. Bumabase siya sa nararamdaman niya. Di ba kaya may certain age ang, kunyari, pagiging presidente? Kasi yung point niya nun, hindi na siya emotional. Hindi na siya easily angered. Enough wisdom na siya para wisdom. to lead, no? Oo, di ba? Correct. Ewan ko ba? Ang hirap nun, lalo nga, yung pinag-uusapan natin is Western, pero nabanggit mo nga sa akin dun sa last few episodes natin na, or sa usapan ata natin to na personal, na we are deeply influenced by Western culture. Okay. So, hindi malabong anytime soon, gano'n na rin ang kalagayan natin. Actually, nangyayari na nga siya eh. Tingin mo ba, nangyayari na siya? Sa mga kids? Feeling ko. Or siguro, kawawa lang tayong Pilipinas kasi matagal na rin tayo sinakop at matagal na tayo sina-psyops. Yung term nila ay psyops eh. Parang, alam mo yun, conditioning ng utak natin. So, matagal na tayong psyops. Sine-change yung narrative, no? Change na talaga tayo. Sunod yan, pronouns and shit na, no? Oo, yan. Sunod. So, alam mo yun, doon yung pattern eh, no? Gets. Saka, sa ngayon, nakikita ko na rin na may mga political influences na, tol. May mga tao na sa politika na gusto nilang ilagay sa batas yung mga ganong klaseng Tingnan mo nga sa kanila, 'di ba? Sa US, pronouns sobrang binago nila. Nasa constitution nila 'yun eh. Doon pa lang dapat nakakulong ka na eh. Kaya nga. 'Di ba? Constitution 'yun, US Constitution ang pronouns nila, 'di ba? Tapos babaguhin mo they, them, jer, iba ko kaiba yung tunog eh. Jer, dash, word. Jer. Parang tawag dito na mga gibberish. Ang point ko, 'di ba, parang hindi ba nila kayang yun? Hindi ano ba dapat bang argument nun? Ayoko, parang ang lagi nilang argument is love and then feelings, human rights. Human rights. Equal rights, no? Equal rights kasi nga love, feelings, ganun. Sexual preference, parang emotionally, yun? Pinapayagan ka naman maging bading, Influence. maging tomboy, wala namang problema eh. Pero parang hindi na nga equal rights yung hinihingi nila, parang entitlement na eh. Parang isang buwan, may celebration sila. Tapos, meron silang specific na banyo gusto nila. Or doon sila sa babae magbabanyo. Parang alam mo dapat hindi na yun equal rights. Dapat ang lalaki may rights silang mag-CR
sa designated na CR nila, ang babae, ganun din. May rights sila kasi doon sila protected. Magkaibang yung ano na yun. Tayo lang, tol. Yung dalawang gender na yun, di ba? So, parang may napipikon sila kasi bakit ang CR din nila, pinagsabi ata, pwede siya ilagay sa disable. Parang yung gender nila, ginawang disable. Hindi, kasi alam mo ba, yung mga kontra sa movement ng mga LGBTQ plus sa ibang sa US. Aggressive. Hindi, tinitingnan sila as disabled? Oo, tol. Kasi mentally mentally ill. Hindi sa akin galing yun, ha. Ano sila, gano'n sila tingnan. Mentally challenged, delusional. Okay. Schizophrenic. They see things that doesn't exist. Schizophrenia kasi parang sa mga healthcare, ang parang laging therapeutic intervention nila. Conservative lang hindi gamot shit. Parang ang kailangan mo lang gawin kapag nakaka-encounter ka lang ganun is establish reality. Reinstate sa kanila lagi ang reality. Tama. Kasi yun nga nakakakita sila ng mga bagay or na hindi nag-e-exist nila, no? Oo, na hindi nag-e-exist talaga. Oo. May it be point of view or actual figures na nakikita nila na wala talaga doon. Or identities na nga yun. Halimbawa, nakikita ko yung sarili ko na ganito ko or ito ko, pero hindi naman ako ito. Pero pagdating naman sa companionship, na trip nila, kunyari, girl to girl, boy to boy, or kung ano mang pronouns yun, wala mo tayo problema eh. Tsaka meron nga ako nakikita doon na parang, hindi ko alam kung nakikisakay nilang sila sa trend or dahil ba yun na ngayon ang nagiging malakas na boses sa lugar nila. Pero meron doon, bading tas tomboy, magkasama sila. So, sabi nga sa kanila, aren't you guys straight? Sabi sa kanila nag-interview. Kasi, yung isa bading, so lalaki siya. Yung isa tomboy, so babae siya. So, technically, nasa tamang path sila. Meron lang silang mental shit na idea na, hindi, babae ako, siya lalaki. Parang ganun. Magulo pero, so ito lang, ang hirap intindihin kasi feeling ko, dapat walang argument dun Kasi, accepted sila sa community, accepted naman sila sa mga bansa, or hindi sa lahat pero doon sa US, dito sa atin, ganun din. Nagiging too much lang, nagre-require sila ng too much ano kaya, propaganda kaya yun para mapansin lang? Too much na, may mga laws pa sila na gustong ipasa, which is... I mean, parang distraction lang ba to? Tingin mo? Parang to hide something bigger issue sa nangyayari sa mundo. Pwede nating ipasok yan na propaganda yan ng ibang bansa against US, no? Para humina yung bansa nila. Isa yun. Pero at the same time, yung propaganda na yun, tol, is nagiging reality na siya unti-unti dahil yung mga tao na mismo nandun sa grupo or sa movement na yun, yun na yung reality nila. Fuck. Hindi na siya propaganda in a way na nagpapanggap lang kami para sirain ng shit. Hindi na. Reality na nila yun. So, yun yung masaklap dun. Kasi hindi mo na maalis sa kanila yung yung reality nila na yun Paranoia. Sobrang lumalim na yung belief nila na yun na sa sobrang lalim yun yung naging realidad para sa kanila. Siguro kaya nakakatakot, kaya ganun nangyayari is parang cult, no? Parang cult sila na oh my God, sobrang galing ng speaker nila. Nakakapaniwala. Sundan natin. Hindi. Tsaka, ang ina-address palagi kasi nila yung gusto nila. Yung flesh, Yung fleshly desires nila. Oh shit. Kaya, good feeling. Sabi parang, okay, dito na-acknowledge yun na diba? Bibigyan pansin yung gusto kong feeling na comfort. Which is yung gusto nila, pinag-alaban nila. Yung agenda nila Good feeling, flesh. Diba? Bigyan nyo kami ng right para maging ganito kasi ito yung nararamdaman tawag namin. ng laman. Ito yung nararamdaman namin. Ito yung naiisip namin. So, kailangan namin ng rights or right to be respected, to be acknowledged. So, diba? Flesh yun Alam mo, tol, na-curious din kasi ako dati. So, nagbasa ako ng Bible. Ako ay nakapag-read ako ng isang gospel, isang buhay. Isang upuan lang. Na-curious lang ako doon. Summer yun, teenager ako. Tapos pagdating ko ng 18, siguro ka-computer ko gabi-gabi, na-curious ako, ano meron sa other side, which is yung Satanic Bible.
Parang pumutok dun sila LaVey. Yung parang nung Satanic Bible. Yung priest ba yun? Priest siya ng Satanic Church. Satanic Oo. priest. So, binasa ko. Ewan ko kung title nun, parang Leviathan ata or what, something ganun. Sabi ko, wala namang, hindi man nakakatakot, hindi naman ritual. Pero napansin ko doon, tol. Ito ang movement or ito yung parang pinaka-core values ng Satanic Church na yun. Fleshly. Sabi, give in. Kung ano nararamdaman mo. Instinctively. Sundin mo lang. At masusunod mo si Satan. Doon nga tayo nilulure ng devil sa feel good, sa mga or good feeling or pleasures. Oo. Kasi pag nandun tayo or pag nararamdaman natin yung mga pleasures na yung good feeling, nararamdaman natin yung pagiging human natin. Oo. Feeling natin yun yung tama Oo. Which is contrary on the Bible na huwag kang mag-trust sa good feeling or hindi worth it ang good feeling kasi most likely ililid ka niyan sa sin. Diba? Yung deadly sins, pare. Ililid ka niyan sa Kapag ginawa mo lahat ng deadly sins, sa mga pleasure deception, lahat ng klase ng gano'n. Fuck. Yun, totoo yun, 'di ba? Lahat yun, tol. Kapag sinunod mo yung puso mo, kaya nga yung following your heart is not a good thing kasi nga lagi niyang i-feed o lagi kanyang i-deceive in doing things na tingin mo tama kasi yun yung makakapagpabigay sa'yo ng pleasure or makapagpaalis ng guilt mo, makapagpaalis ng struggle mo, mag-give in ka na lang sa kanya kasi ito yun, sarap sa feeling na ito which is di mo namamalaya, nagsisin ka na pala o dinideceive ka niya. Alam mo, hanggang palalim ka na ng palalim, hindi mo naliligaw ka na. Kaya yung kay LaVey, yung sa Satanic Bible, parang ang dali ring iikalat Parang ang dali maghikayat Yung sabi lang ni LaVey, yung kabilang side, yung church na yan, na nagsasabi sa inyo to withhold your instincts, yung animalistic instinct nyo, parang it will deprive you of things. So, ano sa kanya, masama, kasi nade-deprive ka. Bakit mo nade-deprive sarili mo? Kung dito ka sa akin, lahat yan pwede. Pag-sex ka sa iba, kumain ka na marami, magalit ka, shit, di ba? Yung sinabi mo nga na binasa mo siya, di ba? Yung Satanic Bible. Sabi mo, hindi nakakatakot. Yun nga yung nakakatakot dun. Bagay, kasi hindi siya nakakatakot. Wala siyang sinabi na gory or brutal. Ang sinabi lang niya, be you. Oh my God. Pag-isip mo nga, nakakatakot talaga. Diba? Tangina. Nakakatakot if susundin mo sarili mo, emotions mo, ego mo, sobrang tiwala mo sa sarili mo. Ibig sabihin, if you trust your thoughts, your emotions, if you trust yourself, hindi ka aware unconsciously na naglilin towards ka sa devil, ang talino ng demonyo, no? Sobrang talino ang yan. daling tempt ng mga taong to. Sabi niya, itong mga taong to, bigyan ko lang ng konting pleasure. Fuck. I-acknowledge mo lang yung feelings nila kahit sabihin natin may ibang natapakan, may ibang nayurakan. Pleasure lang. Okay lang. Basta masarap sa pakiramdam, masarap sa damdamin. Titake nila yan. Oo. Yeah. Masarap ng fried chicken na may balat. Sirain ko health mo. Extra rice, 30 pesos lang. Isipin mo, di ba? Pag nag-diet ka, pucha, ang mahal niyan, boy. Chicken breast, walang lasa yun. Pala pag sa pares, no? Sir, gusto mo extra taba? Demonyo ka! Extra taba! O sige! Pahinga ako, Lord. Sunugin! Binigyan ka kasi ng extra taba. Sabi, demonyo ka! I condemn you! You're so sinful! Sabi yung nagpapares, Ha? boss, giwa ko sa'yo. Tangina. Bibigyan ka lang ng taba. Tapos andun pala si Satan sa likod niya, nagtatakal ng taba. Ang tunay yan, demonyo, yung nagbibigay sa inyo ng taba na libre.
Bawat extra rice mo, opera ka pa. Ayun, wala eh. Pero kung iisipin mo nga naman talagang mabuti, tol, yung good feeling, yung pleasures, yung mga bagay na nakuha natin ng madali, yun yung mga akala natin nagmamatter. Diba? Kaya minsan parang pag sa buhay natin parang naiisip mo, kahit nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo, bakit laging may kulang? Bakit parang it's never enough? I mean, Tayla, para lang masabi namin, kami rin naman, we're still in progress. We're not saying na mas holy kami sa inyo or Hindi mas namin righteous sinasabing kami. righteous kami. Everyday we sin. Or everyday we do things na hindi aligned. Diba? Thoughts. Sa tama. Thoughts, Lahat. vape, lahat. We're still in progress. But we're still trying to, connect. Na-try namin kung ano ba yung truth, ano ba yung righteousness ni God talaga. Kasi, ewan ko sa edad na to, sa dami rin nangyari na, sa dami ng pinagdaanan, sa dami ng nakita, ang dami nawala, ang dami mo rin na-achieve. Pero, yun nga, parang laging hindi sapat. Lagi ka pa rin nagwo-worry. Lagi kang takot sa ganito, takot sa ganyan, takot mangyari yung ganito, takot mawala yung ganyan. When in reality, material shit lang naman yun. Or something talaga na walang kwenta, feeling natin. Kasi dahil yun yung finifeed sa social media, sa mainstream media, and sometimes sa society, sa pamilya na rin mismo natin, ayun yung parang binibigyan na lang ng importansya is yung labels, positions, ano pa ba? Yung mga pera, ari-arian mo. So, may sasakyan ka, malaki bahay mo, ganito. Yun na rin minsan yung nagiging pangaral na matatanda sa atin. Pero, ano ba talaga ang nagmamatter? Paano ka ba mabubusog? Diba? I mean, parang ang tinuro nila is, ang joy mo is based on your circumstances or situation na kung nasaan ka. Well, half truth, pero depende kung paano mo tinitingnan yun yung happiness. nga, perspective mo, no? Di ba? Kasi kung yun nga, kaya napag-usapan natin last time, kung yung goal mo is happiness, you'll never be happy. No, you cannot. Sa mundong to. Sa mundong flesh. Kasi you'll always find a way to be problematic, to be worried. I mean, nature ata natin talaga kasi, yun. Kasi, di ba, parang, hindi ako masaya kasi kulang pa yung ganito ko eh. Hindi ako happy. It's not enough kasi wala pa akong ganito. Hindi ko pa na-achieve yung ganito eh. So, ano yung goal mo na happiness? Perfect life? Walang ganon. Diba? Kaya natin i-accept na yung struggle, yung hardship, kasama siya sa buhay. Hindi na mawawala yun, diba? Maging sobrang dami man ng blessing mo financially or sa material na bagay, yung struggle, yung hardship, wala, hindi mo maaalis yun. Kasama yun, part yun eh. Ingredients yun nung recipe ng buhay. I mean, sino nga ba yun, no? Si yung may tato, tapos preacher siya? Johnny Chang. Si Johnny Chang, no? May gusto ko sinabi niya na hinantulad niya yung buhay ng tao sa manok, sa ibon. Basta yung mga nangingitlog. Kumbaga, they were born or pinanganak silang 2 beses. Una, itlog. Tapos yung pinaka-final form nila. Parang ganun daw ang tao. Parang ngayon, stage natin, nasa itlog pa rin tayo. Yan yung sinabi sa Bible na born again. Yun, no? Oo, tol. Ganda ng pag-explain niya. Ganun pa siya eh. Kuya mo nga, ay, hindi, isa mo ka. Ay, ganun. Hindi ko alam. Hindi, ganun siya. Gangster kasi yun, kaya magaling siya sa mga gestures. Kaya nga eh. Pili ko, nag-gang sign lang siya, tol eh. Guys, tatry namin yun Magaling yun. Magaling. Idol ko rin yun. Sobrang ganda ng testimonial na, ng life testimony niya. Kung paano siya nag-start from a young kid talaga, from a young boy, naging gangster siya, hanggang naging Christian siya. Nahanap niya si Jesus.
Lupit. Ang ganda ng storya. Kung gusto niyo panoorin yun, search niyo si Johnny Chang. Meron siyang interview. Ang pinakaunang interview na ko sa kanya is, di ko alam kung Jubilee or Lad Bible. Ang ganda. Sobrang ganda ng testimony, ng life story. Sobrang, moving. Ganda. Yun nga, shinare ko lang kanina na ang tao is para yung sa itlog pa rin. Okay lang ba, tol? Bumagay ba? Maganda pag may gestures talaga. Talaga. Panoorin niyo. Maganda yung mga sinasabi. I mean, while tayo dito sa itlog sa loob, parang niluluto pa tayo for our final form, no? Feeling ko, ito yung mga usapang pang-high, pero hindi ka high. Katulad ni Joe Rogan, di ba? Medyo lagi parang high sila. Pero ito yung parang mapapaisip ka, nga, no? Baka nasa preparing stage pa tayo para talaga sa pinaka-final form. Totoo. Yung mga previous episode natin, more on perspective. Pinag-uusapan natin perspective ng ganito, perspective ng ganyan. I mean, yung perspective lang talaga natin in life, yung preparation natin, yung luto natin, di ba? Struggles, problems. Nabanggit din natin na parang niluluto tayo, so ang daming problema, so siya isabaw. Oh. Ano? Ingredients talaga, main ingredients. Tayo yung parang buto-buto na nagre-release ng broth dahil sa struggles na naboboil. Parang ganun yung analogy. Flavorful siya. Oo, di ba? Para sa final form mo, ano ka na? Dish ka na, adobo ka na. Di ba? Magandang, magandang perspective. Actually, siya yung best Parang, yun nga, hindi mo namin sinasabing tama kami Pero, ngayon, we're trying to lean towards the Bible. Focus on Jesus, focus on God in everything that we do. Kahit sa pagkagising, dito, sa talk na to, sa music namin, sa pagiging parent namin, sa pagiging brother, pagiging son, lahat ng aspeto. And siguro isa lang yung common ground niya o na-figure out ko na pag siya pala yung nilagay mo sa center or on top of all your priorities, everything else will be easier. Halos alam mo yung mahirap, andyan yung struggle, andyan yung hardship, pero wala kang takot Hindi ka na ina-anxiety, hindi ka nag-overthink, hindi ka na masyadong nagwo-worry or hindi ka na nagwo-worry at all kasi since faithful ka nga at naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos, so confident ka na He'll do the rest. Diba? Just do your part. Diba? Alam mo, diligence and then share ko lang din, tol. Sorry to cut you off. Walang. Ego. Alam mo, sobrang taas din ng ego ko noon. Yung mga napapanood natin na men empowerment, men self-improvement, perspective thinking, yung mga ganong content, matutulungan ka talaga ng lahat na yun Pero may kulang. Feeling ko, yung kulang doon, ikaw na yung makaka-figure out dapat. Oo, ikaw ma-figure out. Tsaka, yung mga sinasabi nilang self-improvement is, ikaw dapat ganito, ikaw dapat ganon, ikaw dapat, parang egocentric. Alam mo yun, parang tinuturo lang sila sa'yo na kung gusto mo makaalis sa butas na yan, kailangan mo, ikaw talaga mismo, parang sarili mo. Last time na parang nakakapagod kasi lagi ka nilang nire-require. Re-require ka nila, ikaw, kailangan kayanin mo yan, ikaw. Which is tama naman, nakakatulong siya for some confidence. Actually, feeling ko dapat subjective siya. Oo. Or, hindi mo dapat siya sabihin, kung mag-i-influence ka, mag-motivate ka, hindi mo dapat siya sabihin in a condescending way. Oo. Or parang kinocommand mo yung tao. Kasi, most of us, lalo sa men, or hindi, pati women, pag naramdaman natin na inuutusan tayo, we tend to, walk away. Kasi parang, ba't mo ako inuutusan? I'll do my own, di ba? My own thing. Siguro mas maganda siya kung mag-layout ka na lang ng example. So para mag-i-influence ka, halimbawa, paano ka ang magandang influence? Para sa akin,
mas papakinggan ko yung pag-i-influence na may topic, may concept, and then magsishare ako ng experience ko doon. Anong natutunan ko, ano yung mga gagawin ko, at yung mga hindi ko gagawin tungkol doon sa, na nakapalibot doon sa topic na yon. That way, hindi mararamdaman ng viewers ko na masyado naman akong minamaliit nito or parang mas marunong ba sa akin to, mas matalino ba sa akin to. I'm sharing my own experience. It's either you take it or you leave it. I mean, ang experience ko lang doon sa kanila. I mean, don't stop on self-improvement. Okay yun. Pero kailangan mo rin aminin sa sarili mo na hindi mo kaya mag-isa yun. Na hindi mo laging araw-araw, hindi, kaya ko to. Kaya ko mag-isa. Men, tao ka lang. Yan yung sinasabi mong ego. No, yung pride. Yan yung ibig mo sabihin. Tama, totoo. Men, tao ko lang. I mean, hindi mo kaya lahat ng battles mo sa araw-araw. Yun nga yung na-realize ko doon, Tol, na nung nag-focus or nag-lean towards ako kay God, kay Jesus, parang doon ko naintindihan na hindi ko nagagawa to dahil malakas ako or magaling ako. Dahil malakas siya, magaling siya. At at tinutulungan niya ako, kaya ako nagagawa yung shit. Kasi ganoon din ako dati na parang ako bahala dito, kaya kong gawin ng paraan to. And then pag mag-isa ka na, depressed ka na parang hirap. Paano ko gagawin kasi, to? Sabi mo, kaya mo mag-isa. So, sige, mag-isa ka. Pangina, kaya mo pala no? Ina-isolate ka talaga. No? So, nakakatakot yun. To. Lord! Alvin na naman. Joke lang naman Joke lang naman, hindi ko kaya mag-isa. I mean, ang take ko lang doon, hindi ko sinasabing magbakalunod ka sa depression or what. Aminin mo lang na tao ka, na hindi mo kaya minsan yung battle mo. Kailangan mo lang spiritual power, guidance, and shit to get through things na hindi kaya ng tao. Humility. Pero keep on self-improvement. Pero bukasan natin yung kaya ko. Sabi ko, kakayanin ko, Lord, para sa'yo. Parang gano'n, no? Dahil sa'yo kaya ko. Guide me, guide my hands, guide my decision. Kasi nga, babalik tayo sa umpisa, emotional pa rin eh. Diba? Pag sinabi mong ako, emotional yun eh. No? Ego, Flesh. Pare. Flesh. Pag sinabi mong ako, it's egocentric, lahat umiikot sa'yo. Kasi isipin mo, pag yun, ganun ang mindset mo, laging ako. Tapos, naging successful ka doon. Ano ka nun? Iyabang mo. Sobrang ma-feed ka ng ano nun. Oh, man. Ng more egos, tapos parang, ako gumawa nito. Walang ibang tumulong sa akin, 'di ba? Kumbaga, self-made. Babalik tayo sa pinag-usapan natin sa last episode. Siguro ganun yung mga mahihirap na yumaman yung usapan natin. Kasi nang mamaliit sila ngayon, nang mas maliit sa kanila. Wala silang God sa sarili nila. Wala, kasi true. Na-build nila yung sarili nila. Akala nila, ako. Which is, brought up ko lang din yung napag-usapan natin na nakaraan na minsan, ang blessings hindi lagi galing kay Lord. Yes, correct. Fuck! Ganun ako, sabog ako, sinabi mo yun eh. Oo nga, no? Hindi talaga. Pag iniisip mo, lagi nating kino-compare yung sarili natin sa iba, diba, na bakit ako, ang bait ko naman? Oo. Bakit laging sa akin yung struggle? Bakit parang hirap na hirap ako para maabot yung next step? Samantalang ito, tingnan mo to. Tingnan mo to. Oo. Kupal to, yan oh. Kita mo? Gago. Yan yun eh. Ano yan eh? Si ako yan eh. Si ako. Ang sinasabi ko, joke lang. Ang sinasabi ko is, samantalang itong tao na to, pangit ang ugali nito. Kumbaga, hindi marunong tumulong, pangit magsalita, nandiya-judge, basta salbahe. Pero sa kanya lahat ng blessings, may pera siya, magandang trabaho, magandang negosyo, malaki tite, malaking sasakyan. Ay. Ba yun? Insecurity pala, no? Flesh din yan, ha? Flesh din. Anyway, yun, di ba? Parang, ba't siya, masama siya. Pero bine-bless siya. Ako hindi. Pero hindi natin alam. Yung blessing na yun, kay God ba talaga galing? Hindi natin alam. Nakaganto na sa kanya. Shit.
Diba? Nakaganto sa kanya yung devil na, sige lang. Bibigay ko lahat sa iyo ng Oo, gusto mo. Enjoy. Feel good ka ha, pero unti-unti Enjoy while you may can. mga bagay na nasisira sa paligid mo, sa katawan Kasi, mo. Pinapaboran ng, kung tayo, may mga taong pinapaboran ni God, ni Jesus, may mga taong pinapaboran din ng devil, ni Satanas. Wait lang, Tol. Parang may epiphany ako na, ano nga ba yung verse na nabasa natin kanina? Use of virtues. Kasama ba dun self-awareness? Parang gano'n. May self-awareness ba dun? Parang may self-awareness something, Yung Teka, andito yun eh. Sige nga. May gusto lang ako i-connect sa pinag-uusapan natin So, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness or gentleness, self-control or temperance. So, kapag pinifeed ka lagi ng fleshly desires mo, may mawawala sa yung self-control. Tapos, sabay na rin self-awareness, no? So, di ka na rin aware na, oh my God, sisira na. Mawala rin yung patience Mawala rin mo, patience diba? mo. Kasi, tawag dito, kikrave ka ng magkikrave for more. Diba? Laging, gusto ko pa. Ang sarap sa pakiramdam. Diba? Kaya naging addiction. Diba? Doon na nagsisimula yon kung saan man. Sa alak, sa pagkain, sa approval or validation. Ang addiction natin sa lust, sa flesh ng, sa pagsasarili. Or sa babae, sa pera. Sud-sud na yan eh. Kumbaga dun sa mga attributes na yon, chain din yung mga na yan eh. Mga sin na yan eh, di ba? Yung mga karakteristik na masama. Parang meron naisip sa tropahan natin. Para makasalanan siya talaga, literal. Ba't naman nasabi? May fleshy siya eh. Gago siya. Fleshy siya, guys. I mean, explain mo ako, fleshy. Flashlight, alam niyo yung flashlight? Parang siyang flashlight pero pag binuksan nyo, may nyep-nyep sa loob. So, Tapos, nagtaka daw yung tatay niya, bakit may dalang flashlight pa mag-CR? Takot daw siya mag-brown out. Boy Scout, laging handa, no? Oh. Anyway, yun. Yun ang mga naiisip namin lately. Or na-observe namin sa society. Lalo na sa Western culture na kaya nga namin napag-usapan din, bukod sa nagli-lean towards kami sa Bible, sa Scripture, unti-unti na rin siyang nagiging culture natin dito sa Pilipinas. Unti-unti na siyang na-accept. So, gusto lang rin namin i-share para sa awareness, sa consciousness ng bawat isa. Na hindi naman to about judging anyone or hindi naman to about being righteous or self-righteous namin. Hindi. Actually, for awareness and consciousness. I mean, share lang din. Kung saan ba tayo dapat mag-lean towards, saan ba tayo dapat mag-focus, saan ba tayo, or ano ba talaga yung totoong nagmamatter. Diba? Kasi kami, ano lang kami, simpleng tao lang kami dito. Actually, lang kami, mga nasa laylayan lang din kami. Pero, gusto lang rin namin, dito nga sa movement ito, feeling ko kaya yun yung dahilan ba't sinimulan ni Gian yung podcast doon sa meaning or deeper meaning ng pangalan ng aming channel or movement. Is yun yung goal namin. So, hindi man kami ganun katalino or full of wisdom pa dito sa mga ganitong topic, and we're trying to find ways or work out na ang aming knowledge or wisdom pagdating dito sa yung totoong reality, yung God's truth, God's righteousness. So doon kami nagli-lean towards, yun ang goal namin. And at the same time, marinig din. Marinig ng ibang tao
at learn in the process or along the process, 'di ba? Meaning, yan, kailangan din namin ng feedback nyo. Positive or negative man yan. Walang bawal. Gusto ko kapag medyo lumaki-laking na tayong as a community. Tapos may mga nakikita tayong post na talagang yung movement natin kung para saan. So, comment nila tayo Yung pangalan, Leave the Kids Alone. Yes. Ang inaangas sa comment, no? Daming Leave the Kids Alone, Leave the Kids Alone. Di ba? Shit. Yun yung gusto naming mangyari sa movement na to. Hindi lang siya kasi podcast. So, totoo lang. Not hate, pero awareness. Ayun yung true love. True love. Yun yung gusto nating Not humanly love, but God's love towards us. Yun Yeah. yung gusto nating i-promote, iparamdam. Yun yung message na gusto nating dalhin or ibigay sa isa't isa. Kaya nga, yun, sabi ko nga, kahit negative or positive na feedback pa yan, tatanggapin namin yan kasi kailangan din namin matuto sa process na to Kasi andun din kami sa learning stages. Gusto lang namin or try lang namin i-take advantage tong platform na to. Kasi hindi naman sa ngayon, ito na yung pinakamadaling way to connect with people. 'Di ba? Dahil sa dami na nangyayari sa buhay, may trabaho, dami kailangan asikasuhin pamilya. So, ang hirap gumawa ng time or magkaroon ng time to go outside and talagang mag-talk or to have a conversation with minsan kasi kapag ganun, people, diba? parang mafe-feel nila na, puta, napaka-holier than doon naman itong taong to. Mm-hmm. Ayaw namin ng ganun. Hindi kami ganun. No. Hindi yun ang gusto namin palabasin. Kumbaga, ano yung mga ganun, tol? Tawag dito? Hypocrite yun. Hypocrite yung mga ganun na parang sinesave nila yung sarili nila from being condemned. Diba? And well, ang ginagawa naman nila is condemning others, diba? Parang ganito ako, hindi ko ginagawa to. Yan si pangit yan, laging ganito yung mga sinasabi niyan. Pero parang tol na siguro kung susuportahan nyo din kami, we're declaring war sa world. We're declaring war against the devil, tol. War against the devil sa world. Yes. Lahat. Medyo malaking fight. Hindi namin kaya to. Kaya, yun nga. Kaya kailangan din namin ng tulong nyo. This is basically a call for help. Call for help. Call to arms. I mean, it's not hindi through violence, hindi through discrimination, but awareness. Alam mo yun. Ayun yung war na kaya hindi kami pa makapagsalita din ng straight na mga verses or mga sinabi ni Jesus or kung sino mang mga disciples. Kasi nga, hindi naman kami pa ganun ka galing. Well-versed. Doon sa topic niya. And ayun yung goal namin. To parang maging knowledgeable sa mga ganung bagay, lalo sa Bible, para in the future mas maging maganda yung sharing at mas maging maayos kung paano namin siya i-deliver sa mga listeners. Isipin nyo na lang, sama kayo sa battle na to. Angas doon, lahat tayo. Itong battle na to, itong movement na to, sama-sama tayo. Oo, kailangan natin magtulungan. Oo. Hindi tayo pwedeng magsiraan kasi yun yung dahilan ba't tayo nilagay dito di ba? Kailangan nating magkaisa. Although, hindi mawawala na may mga makokontrol ng devil sa mga tao. And yun yung kokontra, yun yung sisira. Andun yun, kasama yun. Kaya nga tayo patuloy na mag-explore, magdadasal, or alam mo yun, parang patuloy tayong hihingi ng tulong sa Diyos para i-assist or bigyan tayo ng wisdom para ma-enlighten din. Hindi lang kami, pati yung ibang tao, di ba? Yun ang feeling kong kailangan natin ngayon. Enlightenment, yung grace ni God. Kasi, sobrang fucked up na nangyayari ngayon sa mundo Ang daming shit.
yung movement pa lang namin na leave the kids alone sa mga kung paano pa lang natin palakihin yung mga bata ngayon. Sobrang dami ng question. Ang daming Si Snoop Dogg questionable. nga si Snoop Dogg nga yung Ang daming apo niya, no? questionable. Nanood sila ng Toy Story. Toy Story? Toy Story. Ay, ano pala? Buzz. Buzz. Oo, yung Buzz. Buzz Lightyear, yung Buzz, Nanood sila daw noon. And, parang meron daw dong Yung kasi, Fred eksena. ni Buzz. Mm. Parang pag punta siya sa space, parang umaano yung time. Mabilis ang time dun sa planet na yun. So, bawat balik niya, tumatanda. Tapos nagtaka yung apo ni Snoop Dogg, bakit daw nagka-baby yung Fred ni Buzz, tapos dalawang partner sa dalawang babae. Dalawang babae, Sabi ni Snoop Dogg, fuck this shit, I didn't pay para, alam mo yun, magkaroon ka lang sabi ni Snoop Dogg, explanation hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Sabi niya, wag niyong gawin sa mga pelikula yan kasi wala ako sasagot sa apo ko. Kaya nanonood lang kami, paid to watch, entertain, lang may ganong serious shit. Malaking impact sa mga bata. Isipin niyo sa batang edad nila na ganon. Pinoproblema na nila yun. Curious ang mga bata, naturally So, tatanungin nila yun. So, pag tinanong nila yun, tapos, finid natin sila ng delusion, patay. Diba? When two people fall in love, ganito. Well, sexual preference kasi hindi mo ba sabihin ganun ka agad. Tsaka, isa pa, kung kukontra ang maraming tao sa ganung pananaw, una sa lahat, yung bansa natin, nagsimula, or, diba, parang, although nanggaling sa mga mananako, pang pagiging Katoliko, pero, isang Bible sa nagpalaki sa mga Pilipino, 'di ba? Doon tayo kumuha ng moral values And those same people, yung generation nila, still claims na religious sila, maka-Diyos. Ang mali lang. Bakit natin inaalaw yung ganong klaseng immorality kung talaga bang naniniwala at nirerespeto natin ang salita ni God, diba? Kumbaga, ang point ko lang is, hindi ako nang-judge, pero hindi tayo nagko-condemn. Hindi kami nagko-condemn, pero hindi ka pwedeng magpaka-righteous or hindi mo pwedeng i-claim na mas righteous ka. Godly ka or godly ka. Guided ka ni God. While at the same time, ginagawa mo yun yung pinapakalat mo or tinotolerate mong moral values or immorality. Di ba? Parang, isipin din natin, di ba? Hindi naman laging flesh na lang ang pinapriority. Pero kasi cartoons yun, ba't mo lalagyan ng gano'n, no? Bakit mo isasay off si mga bata? Di ba, Shit. Di ba pwedeng pang adults yun, di ba? Di ba pwedeng pang movie? Sino ba yung baby? Yung mga pang baby na Cocomelon? Yun, di ba? Sila. Bakit? Meron silang mga episodes na tungkol sa parang diversity or diverse family. Pa 1 to 3, mga pang toddlers dapat. Sipin nyo, mga sanggol or 1-2-year-old na baby, na bata. Pinapakita nila na napanood ko yun parang ito yung normal na pamilya, yung typical na family. Husband and wife, tapos yung bata. Sumunod, lalaki sa lalaki, tapos may bata. Sunod, babae sa babae, may bata. Tapos iba-iba na yung iba, may mga costume pa nga iba, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. The fuck? Isipin mo, Cocomelon, parang, talaga ba? Diba? Ano na yun? Propaganda na ng demonyo yun. Ay, ako. Let's Kasi give them na yun, the fleshly desire. Kung sabihin natin intended siya para sa ating mga adults. Kung para sa atin, mas magiging more pa tayo open and parang observant pa tayo sa mga ganong bagay So parang, okay, parang di naman ako apektado niyan. Problema sa akin. Kung yan ang gusto mo, okay lang. Pero para ang agenda nyo or ang propaganda nyo is to groom kids as young as 1, 2, 3 years old. Ano ba yun? Grabe naman yan. Messed up. It's unfair para sa bata, sa generation ngayon, no?
Hindi mo pwede magkaroon sila ng normal childhood lang. Nalaki, cartoons, alam mo yun. Walang psyops, walang hindi nakikialam ang media na i-influensyahan ng kung ano-ano. Why? Diba? Kasi alam nila, pag lumaki yung mga bata, mas marami silang supporter. Totoo. Fuck that. Kaya, magsimula rin sa bahay natin talaga. No. Magsimula sa home, sa parents. Kahit sabihin natin, yung mga bagay kasi na nasa labas, nasa media, mainstream media, social media, lahat, or sa influence mo ng schools, wala tayong magagawa doon. Meron man, may magagawa tayo doon as a community. Pero yun nga, as an individual, simulan natin siya sa bahay. Hanggat maaari, di ba? Parang, pagbata, let them be kids, di ba? Let them play, let them be boys, let them be girls. Oo. Yan yung silang maglaro. At the same time, i-nurture natin sila ng totoong wisdom. I-guide natin sila dun sa word ni God. Diba? And if ever na paglaki nila they still choose to be someone else. Let them at be. least, diba? At least we did our part. At least, kahit papano, may moral compass pa rin sila. Meron sila nakatatak sa isip nila na ito yung sinabi sa akin ni daddy, ito yung sinabi sa akin ni mommy. Siyempre magkakamali naman din ng mga bata habang lumalaki. Oo nga naman. Pero hayaan natin silang matuto sa mga pagkakamali nila. Huwag natin kontrolin yung buhay nila para sa kanila. Guided pa rin ng moral compass. Oo. No? Guided talaga dapat ng virtues and moral values ng pagiging believer or pagiging Anong sasabihin mo sa anak mo pag ganito na, pa, tingnan mo gumagawa silang mali pero okay naman. Pwede gawin ko na rin yun. Anong sabihin mo? Ako, parang andun na yung sagot sa ano niya. Paparealize ko sa kanya na alam mo na nakikita mo na nga mali eh. Ikaw na nga nagsabi mali eh. So, ba't mo gagawin? Diba? So, try mo sila i-persuade in doing the right thing. Diba? If hindi nila ginawa or ayaw nila at pinersecute ka nila, then let them be. Diba? Pero kailan mo sasabihin na pwede ka rin maging selfish para naman sa personal gain mo, anak. Kasi parang hindi gusto ko sabihin na ito yung time na pwede ka nang... Siguro hindi ko sabihan ng selfish things yung anak ko kasi lalaki siya eh. Alam niya yun no? Oo hindi siya pwede maging selfish eh. Siguro bibigyan ko lang siya ng ilang aspects in life where he can be selfish. Yun nga, yung parang prioritize niya yung health niya, well-being niya, diba? Physically, mentally, emotionally, lahat ng lalo na spiritually. Kasi mamaya, meron din kasi parang part na do good things bilang parang masama na pala sa pangyayari sa sarili mo as an individual din. Parang may balance. Yun nga, kailangan niya fine line na yung ano niya. Kaya nga, feeling ko, mapifigure out din yun, tol. Pag aligned ka with God's word, malalaman mo kung kailan mo kailangan mag-give in, maging selfish. Kailan mo mag-give up, kailan mo kailangan mag-stay. Diba? Si align ka sa word, align ka dun sa aral ni Jesus eh. So, magiging selfish ka lang dun sa pang-iingat mo sa sarili mo. Siyempre, pa-prioritize mo sa sarili mo, yung health mo and shit, para makatulong ka sa iba. Maalagaan mo yung pamilya mo, magdepensahan mo yung pamilya mo, maging malakas ka, be strong enough to protect your family. Diba? Feeling ko ayun talaga yun. Be strong, be an example. Go. Hindi, tapos tayo. Hindi, bago natin tapusin ang episode natin, ikaw naman tatanungin ko. Anong sasabihin mo sa anak mo pagdating sa ganung bagay? Since babae siya, si sa akin, lalaki, so yung selfishness, hindi siya dapat characteristic ng isang lalaki. Kasi ang isang lalaki is dapat give your everything. Oo, tama. Na to the point naman na yun yung magdodraw ng line sa atin sa
Kasi figure out namin dalawa kung saan ba tayo, ang virtues and morals ba natin, saan ba tayo nagli-lean towards sa toxic masculinity or dun sa modern masculinity. Kasi sa modern, may mga weak stuff. Doon naman sa toxic masculinity, may mga selfish things na hindi aligned kay God eh. Katulad ng mga sinasabi mo kanina na ako akong bahala, ako hindi. Parang laging, kaya siguro sila nade-depress, kaya sila sobrang nahihirapan kasi laging ako na lang, ako bahala dyan. Hindi nila, wala sila hindi sila guided, hindi sila aligned spiritually eh. Tama ba? Tama, tol. Diba? So parang, try namin i-figure out saan ba kami, parang, may term ba para doon? Ano ba? True masculinity? True femininity? Diba? True feminism? Ano ba? Gusto lang namin maging yung salita namin hindi siya maging something na iisipin ng mga tao na kino-condemn sila or gina-judge sila or hine-hate sila at hindi rin naman aabot sa punto na parang nagiging bias on something. Parang gusto namin ang maging center niya ay si God. Yung true God's wisdom, true God's word, hindi yung fake and hypocritical shit, di ba? True. Anyway, tuloy mo. Kung sa'yo, anong magiging payo mo or magiging sagot mo sa anak mo? Well, gusto ko lang i-establish sa kanya, sa anak ko, kasi which is a girl, di ba? Pinanganak ka, may value na. So, you need to preserve it. Know your value. No, may value na sila eh. Babae sila, mahal sila ng mga patpapa nila. Ngayon, ang gusto ko lang is yung moral values or moral compass niya is lagi niyang babalik-balikan. Kasi ang daming temptations, ang daming peer pressures. Ay, di, okay lang yan. Hindi masama yan. Kasi dadating siya sa... Minsan lang naman eh. Ngayon lang naman eh. Dadating siya sa pagiging experimental. Yes, agree. Pag dumating siya sa point na yun, ang gusto ko lang malaman niya, okay lang magkamali, pero parang go back. Just make sure Na andun pa rin yung moral compass mo. Pagkatapos mo, hindi ko masasabi huwag ka magkamali. Pag nagkamali ka, kung magkamali, make balik sure ka. na matuto ka dun sa pagkakamali mo. Oo, wag yung, ay mali, okay. Dahil gumagawa, gawin ko na rin. Di ba? Parang. Pero gets ko, mas malalim yung ibig mo sabihin eh. Oo. Parang, magkamali ka, pero kailangan mong i-discern. Yun yung kailangan nila matutunan kahit sa lalaki. Discernment. Oo. Yun yung tamang term. Na i-discern mo yung truth against lies. Diba? Yun. Ang ganda Right nun. versus Ang ganda wrong. nun. Oo. Diba? Alam mo gagawin mo yung mali. Minsan ganun kayo, ay, alam ko mali ito, gagawin ko to. Try Pero lang. dahil madami namang gumagawa, Oo. parang nagiging tama na siya. Nagiging norm na siya. Oo. Diba? So, yun. Mas malalim yung ibig Huwag natin gawing norm. Discernment, tol. Pwede mo try, pero gawin natin norm. Gets. Galing. Ang ganda. Ayun lang. Gusto ko lang talaga mag-set ng example kung paano ko siya i-treat. Kung makahanap siya ng ganun lalaki rin. Kaya gagalingan ko pa. Ayun ang parang pinaka-objective ko. Build myself. Gusto ko makita niya na ang tunay na lalaki, inaabot yung pangarap. Yung may goal. Yung Bumabagsak guided. pero bumabangon ulit. Ayun yung pinaka number 1 rule sa life. Hindi yung mga nakamit mo, kundi kung paano ka mag-start back to zero lagi. Every time na babagsak ka. Yes, sir. Amen. Galing. It's not how hard you hit. It's how hard you take hits. Ano, kagulong kasi ano yun, di ba? Si Stallone. Idol. Ganda nun. Ganda ng eksena na yun. Rocky 4? Oo. Tapos kasi tumatalsiklawin niya kay Jordan, Michael Jordan, no? Gagi sa Creed yun eh. Oo nga. Hindi. Di ba Creed yun? Saan di ba sinabi yun? May anak siya, yung sa Rocky 4. Ay, Rocky 4, yung... Yung kalaban niya yung Russian. It's not how you hit. Galing. Magaling. Ganda. Ayun yung pinaka number 1 rule. Yes, so tsaka... Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. It's going back to zero. Standing up again, alam mo yun. Take another hit. Then stand back up, no?
Pero, ayun nga, balik din tayo sinabi natin na tao lang tayo. Kahit anong hit yan, talagang babagsak ka. Babagsak ka. Kasi tao ka lang. Kasama yun eh. Kasama sa ingredients natin yun. Sa ingredients ng life. Hindi magiging malasa yung buhay mo kung walang hardship, walang difficulties. Anong kikwento mo sa apo mo? Anong kikwento mo sa anak mo na Superior na ka. interesting? Oo nga. 'Di ba? Na anong lessons ang maibibigay mo kung hindi ka naka-survive doon sa mga failure, sa rejection, sa denials? Wala kang ikikwento, wala na. Pagdating ko ng high school, tas CEO na ako agad eh. Oo. May negosyo na ako eh. Paano naging journey mo? Wala, dali lang. Walang wisdom doon, tol. Wala. Diba? So, i-cherish natin. Yung puro push mo lang sarili mo, kaya mo yan. No, it's not. Alam ko, sobrang hirap na i-cherish Oo. ang struggles, ang hardship, ang mga problema, no? Parang ang gago ko para sabihin na pag meron tayong problema, enjoy natin or i-embrace natin. Pero sana mag-gets nyo yung point nun. Sana mag-gets nyo yung idea kung bakit ko sinabing i-enjoy natin yung struggles. Kasi ang point ko lang naman doon, or ang message na gusto kong sabihin doon is kung wala yung mga struggle na yun or hindi mo siya malalagpasan, di ba? Take the hit. Take the hit. Hindi ka makakarating doon Oo. sa better place na gusto mong puntahan doon sa goal. So, kung gusto mong mapunta or ma-reach yung goal mo at ma-hit yung peak ng ano mo, ng humanity mo or ng yung abilities, 'di ba? Let's embrace the struggle kasi every time na we surpass the struggle, para sa akin, sa experience ko, nagle-level up tayo. Kada masusurpass mo yung problema na yan at masusolusyonan mo with God, nagle-level up tayo. Laging next level and next level. So, yun yung sa akin. Kung tingin nyo Toxic masculinity yun. tunog condescending ako, pasensya na, Oo. hindi ako nagmamagaling or nagmamarunong. Base yun sa kung ano yung mindset ko ngayon, kung paano ako mag-isip, kami, yun, ganoon namin siya tinitake, kaya naisip lang kasi namin na medyo less worried na kami ngayon kasi nga masyado na, pinapapasa na namin kay God lahat eh, wala nang takot eh. Alam na namin na struggle is always gonna be there, parte siya ng success mo. Kasama siya sa kwento. Kasama siya sa ingredients, no? So, may gusto ka pa bang sabihin to? Dagdag. Kung ano man struggle yan, I mean, God doesn't hate you. True. Tsaka pag sinasabi mo yun, in my experience, ano yung hinihingi ko? Fleshly Desires. comfort? Ayun ba yun? Ayun ba gusto mo? No. Tsaka pag mga ganyan problema, take the hit. Tayo, take the hit. Tayo, take the hit. Hanggang kung ano mang reward ang ina-expect mo or kung wala ka ina-expect, okay lang. Kung may dumating na reward, go. Pero always take the hit. Ano mo yun? Tsaka sa lahat ng mga successful stories na narinig nyo, Oo. kailan nila niyabang yung, or kailan nila kinuwento yung achievement? Oo. Diba? Ang lagi nilang kwento is yung journey. Oo. Yung kung paano nila nalagpasan yung adversity, paano nila nasolusyonan yung equation or yung problem, paano nila nalagpasan yung struggles. Diba? It's never the destination. Diba? Kumbaga yung ang nagmamatter is yung wisdom na na-acquire mo along the way, along the journey. Tsaka, hindi lang yung baka kasi misunderstood nila. Parang take lang ako ng take ng hit, tapos bagsak, okay, tayo lang daw. For the end time, siguro, magkasawa ka rin ng taking the hit, baka maging logical ka sa next, no? Diba? Find God and Oo. ask. Diba? Sabi nga sa isang verse, hindi ko alam kung anong verse to, or Matthew 7:7 ba to? Don't quote me ha. Sabi ko nga newbie ako pagdating sa Bible. Ask and you shall receive. Seek and you will find. Knock and the door will open. Diba? Or maybe, they're asking for the wrong things. Pwede rin, diba? Kaya wag tayong
mag-lean sa ating thoughts. Huwag nating magtiwala sa ating thoughts, sa ating feelings. Diba? Ask God. Kasi yung plans niya is definitely much greater dun sa mga plano natin. Mostly, ang plano natin is material things lang eh. Material things in life. Maging successful, maging ito, maging ganyan. Kung sabihin natin napakaganda ng plano mo, isipin mo na lang kung ano yung plano pa sa'yo ni God. Diba? So, sa ngayon, yun lang muna yung message namin, no? Kasi, ayan, sa usapan nga namin, we're still trying to learn. We're still in process din. We're not holier than thou, and we're not condemning anyone. Diba? Kumbaga, yun, try nyo ring bigyan kami ng enlightenment. Gusto rin namin magkaroon ng perspective nyo kung paano nyo ba hinahandle yung mga gatong situation. Ano bang pwede namin gawin or pwede namin improve or yun, sarili nyo experience para next time yun naman ang i-feature namin or pagkikwentuhan natin. Kasi para sa amin, isa ito sa pinaka-importanting essence ng mundo natin, ng pagiging human is communicate, di ba? Hindi naman natin kailangan magkaroon ng laging ng agreement sa lahat ng bagay. So, communication lang. Diba? Give us your thoughts, we'll give you our thoughts, then let's try to respect each other. That's simple. So, ayun na. Let's end this session. Tatapusin na namin siya ngayon. Again, this is Leave the Kids Alone, Kanto Thoughts episode 8. Yes, sir. At salamat sa mga bagong nag-subscribe. Sana patuloy kayong manood. Tandaan nyo. We are looking forward to your thoughts sa inyong mga comments, sa inyong mga stories din, no? Kasi mas gusto namin pag-usapan yung kaysa sa mga random thoughts namin. Makasabihin nyo kasi yun lang ang sinishare namin. So, share something to us and lalabas natin dito. Last words sa kanila. Check your blessings kung galing ba talaga sa taas o galing ba talaga sa baba. Anyway, sa lagi namin sinasabi, leave the fucking kids alone. Leave the fucking kids alone. Guide natin sila, tulungan natin sila. Yup. Para maging mabuting lalaki. Yup. Mabuting babae. Yup. At lagi natin silang i-lead towards God. So, this is it. Goodbye everyone. See you on the next episode. Peace and love to everyone.